nananawagan kami sa aming mga kapwa na estudyante. Sa halip na tayo ay nasa bahay, pinapanood natin sa TV yung ating mga kababayan. Dito tayo magpunta. Tulungan natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Patunayan natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ating pagtingin ang diwa ng paglilingkod sa sambayanan. Si Albert ng Sinag Bayan. Ayun, nag-volunteer kami dito ngayon sa Marikina para tumulong sa pagbibigay ng relief. Unti-unting pag-aayos ng komunidad para tugunan yung pinakasimpleng pangangailangan ng mga. Ako si Mystic Wallace from PET University of Asia. Nag-volunteer ako na tumulong dito kasi para ayun, nakita ko kasi sa TV yung mga nangyari dun sa mga nasalanta. So, naisip ko na malaking bagay, malaking matutulong ko if pumunta ako dito. Kahit na sa simple ways lang. Anong palakad na po tayo? Byron Lizardo, Trinity University of Asia. Nagpa siya akong pumunta kasi alam ko, naramdaman ko yung lakas ng ulan, pero sinuwerte kami na hindi bumaha sa amin. Kaya parang way of thinking na rin na tutulong na lang ako. Kasi ako sinuwerte ako, nakita ko yung mga naging kawawa dahil sa man. Kaya dito ako. Ako po pala si Efren mula sa Dulang Malanday or KMM, kapisanan ng mga mandudula sa Marikina. Nandito po kami, kaya nag-volunteer kasi yung karanasan ko o nangyari sa Malanday, lalo na po sa Marikina, talagang trahedya. Hindi nangyari. Maraming nasalantang bahay, maraming ngayon nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga kabataan, yung mga matatanda, yung mga nawalan ng bahay, mga nawalan ng damit, pagkain. Marami po, lalo na sa mga kabataan dito, sana ng mga mandudula sa Marikina, ang nais talagang tumulong. Lloyd Capistrano, I'm from Trinity University of Asia, St. Luke's College of Nursing. The reason why I volunteered is because why should I not volunteer? Kasi this time of calamity, dapat we should be ready always to help other. Kasi sino pa ba tutulungan? Dito lang tayo sa isang place, so why not help other people? And yung sinasabi ng damdamin ko na pumunta dito. Anywhere. My name is Andrew. I am from Sinas and we are from ECU. Nag-volunteer kami dito sa Marikina para makatulong sa mga nasalanta. Para at least hindi lang namin napapanood sa TV na ganun yung nangyayari at gusto namin magkaroon kami ng pakinabang sa mamamayan para ma-reach out na yung nasa loob namin. So, gusto ko rin namin malaman din naman yung mga kadahilanan kung bakit ba talaga naging ganun kalakas yung epekto ng bagyo. We really feel na we are responsible and na-feel din namin na yung mga kabataan at mga kababayan din natin ay nangangailangan ng tulong. So, why we can help them? Kahit sa konting halaga lang ng effort lang natin. We are part of the solution at the problem. Regina from Trinity University of Asia. Katrabaho sa student publication ng Trinity. Bali, yung pangunahing rason kung bakit nag-volunteer ako. Ilan na rin dun sa mga kasamahan ko dito sa Marikina. Siyempre, ito yung kagyat na pangangailangan ng mga kababayan natin ngayon na nasalanta ng bagyo. Kung makikita naman talaga natin ay umabot na sa bubong nila yung tubig. At kung meron mang tamang panahon na tulungan sila, yun ay ngayon na. Dahil sabi nga natin, hindi dapat tayo pumipili ng panahon ng tao na tutulungan. Ako pala si George mula sa KMM, kapisanan ng mga sa Marikina. Mula sa
at hirap na nararamdaman ng mga masang nasalanta ngayon. At mismo ako, nasalanta rin ako, pero alam ko na kaya ko pa naman yung yung nangyari. Kaya ko pa yung nangyari, pero dun sa iba na talagang nangangailangan ng tulong, alam kong hindi. Kaya nandito ako para tumulong. Ako nga pala si Rodante Podrilan mula sa Anak Bayan, Adamson. Nandito ako para tulungan, paunahin yung ating mga kababayan na sa dagdagan ng Pag-ibig. Pero higit pa rito, nais natin mapakilos yung malawak na masang anak pawis at bilang na rin yung mga mag-aaral. Ang resulta ng bagyo ay hindi lamang dulot ng trahedya. Talaga kundi malaking bahagi rin yung kasalukuyang umiiral ng sistema ng lipunan. Mula pala ako sa Anak Bayan, Adamson. Nandito kami para tugunan yung mga ilang kahilingan ng ating mga mamamayan dito sa Marikina. Pero hindi ito yung isang punto kung bakit nandito rin kami. Sa isang banda gusto namin ilinaw sa mamamayan dito sa Marikina na yung pagbibigay ng mga pagkain, kumot ay ang hindi ito yung pangmatagalang solusyon doon sa kanilang mga pangunahing kailangan. Gusto namin ilinaw, magbigay ng propaganda, magbigay ng edukasyon, paunawa doon sa mga mamamayan dito na itong nangyayaring dilubyo ngayon sa kanila at krisis ay kabahagi lamang nung krisis na matagal na mas pinalala nga lamang nung dumating yung bagyong Ondoy. Ako si Ija ng League of Filipino Students FEU. Nag-volunteer ako dito kasi syempre bilang kabataan, nakikita ko naman yung parte ng mga kabataan sa lipunan. Tapos kung sa paaralan merong mga klase ng pagpapabaya yung gobyerno, dito sa mga ganitong kalamidad, lalo ko nakikita na hindi lang sa mga estudyante yung pagkukulang na pinapakita ng gobyerno, kundi sa lahat ng mamamayan. Mas malawak na mamamayan yung nahihirapan sa mga pagkukulang ng gobyerno sa mga pangangailangan ng kapwa natin, mga Pilipino. Kaya nag-volunteer tayo, ako kasama ng mga kasama ko, bilang pagpapakita na kahit kabataan, kahit ano pa mga sektor sa lipunan, may magagawa para tumulong kahit maliit lang dun sa mga nabiktima nitong typhoon na si Ondoy. Tapos marami pa rin namang magagawa yung mga kabataan, hindi lang kasi sa isang beses na pagpunta sa isang relief center, isang beses na mag-volunteer, natatapos yung pag-volunteer mo ng sarili mo sa mga ganitong trabaho. Kasi hindi mo naman may expect na makabangon agad sila sa simpleng goods na binibigay mo. Kailangan mong ma-rehabilitate yung buhay nila. May saayos matulungan silang magsaayos ulit yung buhay na nawala sa kanila dahil sa